Good morning guys. Kasabong Luzon, Visayas, Mindanao sa aking mga followers, sa aking mga viewers, lalo na sa inyong aking subscribers dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako nagkukontent sa bahay. Ito na siya, ipakita ko sa inyo, i-update ko na kayo. Ito na siya ang anak noong pinapalahi ko nga kulay puti doon sa kabila na lagi kong pinukontent, yung malapad ng palong na sinasabi ko sa inyo nga linyada ang white butcher. Ito siya, hindi ito siya street kung tipong ang palong niya nagmana sa ina, kasi ang ina nito yung kulay pula ko nga inahin na original din talaga nga lamang din sa panalo kaysa talo nga linyada. Yan, ito siya, kuhang-kuha talaga sa ama ang pagkaputi pati sa paa pati sa kulay niya. Kaya lang ito ang pagpatunay ko sa inyo na sa babae talaga karamihan makukuha ang kulay sa magiging anak. Kasi sa kadami kong pina-incubate, ang dami nitong magkasama na hinatid ko sa incubator ng mga itlog. Dalawa lang sila nga lalaki na kulay puti. Dalawa lang din na babae. O, sa kadami nilang kasamahan ito. Kasi ang ginagamit ko nga inahin, siyam na piraso ang ginagamit ko nga materialis nga inahin na pina-incubate ko ang mga itlog. Isipin mo sa siyam ko nga inahin, sa kadaming mga itlog hinatid ko sa incubator, 4 lang ang puti, 2 babae, 2 lalaki. Pero okay na ito siya dahil ito na siya ang simula sa tunay na talaga to na ako na ang nagpapalahi dahil sa akin na materialis ang ina nito. Yun na siya. Yan. Nakuha din sa ama nito na may tapi. Yan. O may tapi din ito. Yan. Pangkuha sa ama. Yan. Ang palong lang ang di nakuha sa ama. Pero sa kulay o sa paa, sa kulay sa paa, ganun din. White pit din ito. Kaya para sa inyong mabaguhan pa lang, dito talaga sa pagpalahi natin ng manok na alagaan natin, inulit-ulit ko talaga to sa inyo nga maniwala kayo sa akin sa hindi. Sa babae talaga nakukuha karamihan magmana ang kulay sa magiging anak ang resulta. Kasi ito na mismo pinakasampul puriba ko na sa inyo. Sa siyam nga inahin na pinalahian ko, pinapaitlog ko, ni pares ko sa puti ko. O, 2 lang ang puting lalaki, 2 lang ang puti nga babae. Karamihan mga pula. Wala nang ibang kulay na humalo dito. Walang ibang sabing alimbuyugin. Yung may halo ko nga mga gris talisay, mga sisiw, iba na ang linyada yun sa sweeter green na. Sa talisay ko na babae yun, kaya may mga talisay din. O kaya yung babae nga pula, ipalahian ko ni pares ko sa aking winner na talisay, kayang may mga talisay. Pero ito sila, linyada lang talaga ito sa puti. Kayang ang mga resulta sa mga kulay sa mga kasamahan nito, kulay pula karamihan, kasi 4 lang ang nagiging puti. Yan ang sinasabi ko dito palagi sa aking mga content video nga i-upload dito sa aking channel YouTube Kalyaw Kasabong TV, nga sa pagpalahi ng manok, kailangan dito may sapat tayong kaalaman kung ano ang dapat na proseso natin na susundin kapag magsimula na tayo magpapalahi, lalong-lalo na sa inyong mga baguhan pa lang. Kaya ito ang ma-suggest, ma-advise ko sa inyong mga baguhan pa lang magsimulang magpapalahi. Piliin niyo ang babae na iyan talaga ang favorite kursunada niyo na kulay sa isa kamanok na mamanukin niyo. Kasi kahit anong klaseng kulay, anong balahibo kulay sa lalaki ng ipares niyo, ang kalabasan talaga sa magiging anak, karamihan yan mana talaga sa ina na pinipili nyo ang kulay na gustong-gusto nyo. Yan ang padamihin nyo mamanukin. Yan ang pinaka-importante dito. Kasi di pwede dito sa kamahal ngayon ang bilihin sa vitamins o pagkain sa ating mga alagang manok. Di po pwede dito na bara-bara lang ang pagpili natin sa isa kalinyada, sa isa kamanok. Kailangan dito pipiliin natin ang padamihin nating manok na hindi tayo lugi sa ginagastos natin. Kung gustuhin nating mag-out, magbenta pagdating na ang 7 months o 6 months man yan, istag pa, mabili na, maibenta na natin,
unti-unti nang maibalik sa atin ang ating ipinuhunang ginagastos sa kanila. Kasi namuhunan tayo dito. Anong ibig sabihin kung mamuhunan? Binibili natin ang feeds, sako-sako, vitamins. Tapos ang ginagamit natin sa ating mga diol, nigamitan natin ng kuryente, ilaw, binabayaran natin ang bawat kilowatts na kain para sa ating mga sisiw. Yan ang totoo. Binabayaran natin ang tubig. Lahat binabayaran natin. Kailangan ang pipiliin nating manok yung mahusay naman, maayos nga linyada, at saka ang mga sukat, pinaka-importante ang sukat na hindi mababa. Kasi kung mababa ang ating mga alagang manok, mababa pa ang presyo niyan, kung minsan hindi pa magustuhan, hindi pa agad-agad mabili, doon matagalan, at saka lugi tayo dahil malakihan muna tayo sa ginagastos natin bago natin maibinta. Yan lang, sana mayroon kayong mapulot o matutunan ang mga baguhan pa lang. Kung magustuhan nyo itong aking mga content video nga i-upload dito sa ating channel, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe naman, paki-share para sa pagsishare nyo, makatulong tayo sa bawat isa na magsimulang magpalahi o mag-alagang manok kung mapanood nila ang aking mga content video. Kasi dito sa aking channel, tinuturo ko dito ang mga pamaraan sa paggamot sa mga sisiw, sa pagparis-paris sa isa kalinyada sa isa kamanok nga hindi ma-inbreed, hindi tayo pwedeng mapag-iwanan sa ibang nagbe-breed, nagpapalahi ng manok. Malaki ka man na breeders, malaking farm o maliit, backyard breeders man lang tayo. Pero kung mahusay tayo, mamili sa isa kalinyada din, marunong tayo na pumili sa linyada sa isa kamanok na padamihin natin, sigurado ako, hindi tayo pwedeng mapag-iwanan sa mga kilala din malaking magmamanok. Yan lang, thank you ulit sa panonood. Bye-bye.